Hi guys! Welcome back to my channel, and today gagawin ko na ang matagal ko nang pinaplanong gawin pero hindi ko magawa dahil ako tinatamad recently, and yeah, medyo hinaan ko yung boss ko kasi tulog ang bossing ko. So anyway, let's begin. This is my what's in my hospital bag video. Actually, this is the bag. Okay, pero this is just for this filming for purposes kasi hindi kasya lahat. So, initially I wanted to bring ito. This is gonna be for me. Tapos meron tong maliit na version. Kung nakita nyo sa vlog, na-mention ko na yan. May maliit na version na supposedly for baby. Pero, so para less hassle na, I want everything to be all in one place. So, gagawin ko ito ng ginawa namin when I was pregnant with Zeb, or nung pinipare ko when I was pregnant with Zeb. Actually, yun, maleta. Pero, hindi na yan kasi medyo sira na yung maleta. So, kaso yung maleta na kay daddy pa. So, ilalagay ko, ita-transfer ko lahat ng mga to sa maleta pagdating ni daddy. Yung hand carry namin na luggage. Okay, so, without further ado, let's begin. So, I'm gonna begin with my things, and then baby's things, and then later on, I'm gonna list down yung mga to follow ko on the day na pupunta na kami ng hospital kasi hindi ko pa siya pwedeng i-pack. Okay, so, inside my own maleta, or own bag, I'm just gonna pull out one by one, randomly. Kasi, ayun, yeah. So, first of all, this is the Modest maternity pads. Cotton is soft. 7 pieces lang to, pero ang bulky niya. Well, what do you expect? Makapal to. Kasi, when I was, nung kay Zeb nun, pinrovidean ako ng hospital ng maternity pad on the first day, pero sabi nila, bumili na daw ako for the succeeding day. So, bumili pa si Vince sa Mercury Drug, no, sa tapat ng hospital. So, now, I am prepared. Hindi ko kasi alam kung ilan yung dadalhin ko. So, depende kung gaano ako kalakas mag-bleed. So, dadalhin ko na lahat. Ito yung bulky dito sa bag na to, kaya hindi ko mailagay lahat. Okay, and then, I'm gonna be bringing a nursing bra, which I don't know if gagamitin ko actually, kasi pag nasa hospital ako or during my stay, nakaano lang ko yung mismong hospital gown, hindi na ako nagbubra kasi baka tumapahirapan yung sarili ko. Pero, ayan, ito yung favorite ko kasi malambot at saka okay siya. So, ganyan lang, walang eche-boreche, ano lang, straight away, like that. Siguro pag may bibisita sa akin, magbubra ako para di mo nakakahiya. Ayan. And then, my binder. Ito yung binder na pinrovide. Hindi naman, ito yung ginamit sa akin nung after kong mga nakay Zeb. Siyempre, naka-charge to. And, this is so expensive. Kaya buti na lang pala, naitabi ko pa talaga siya. Pagkakita ko kasi sa hospital bill, this is 2,800. So, ang brand niya is Dale Easy Grip. So, ito yung nilagay after kong right after ng operation. So, para protected yung which is super laking help talaga. Parang hindi mo maramdaman yung kasi lalo na kapag super higpit nito, ang sarap sa pakiramdam. So, may velcro siya dito, tapos kahit saan naman siya kakapit. So, para adjustable sa kahit anong size ng katawan. Ganyan. Tapos, this one is parang pang seal. So, kunyari, nandyan na siya. Tapos, yan, parang meron pang another security. So, sabi ko, buti na lang, tinabi ko to. This is Dale Abdominal Binder. Latex free. Made in the USA. So, yan. Para hindi na ako siya charge doon. Kasi tinanong ko yung doctor ko kung I can bring my own
Or yung lumang binder. Oo naman daw. So, yan. And then, yung going home clothes ko. Super random talaga to. My going home clothes. Ito yung susuotin ko pag uwi. This is a nursing top that I got from a Facebook online shop. Mummified PH. Nilagay ko dito. Ang cute ng mga actually. Ito lang nag-iisa kong nursing top. And, meron akong nagustuhan kanina. Meron siyang pinost na picture. Meron akong nagustuhan din na parang romper na off-shoulder. So, titignan ko pa. So, ayan siya. Para siyang 3-layer. Tapos, yung dito sa second layer kasi, pwede mo siyang ibuka. So, na. Pwede mo siyang buksan. Ang hirap. Wait ha. So, yung second layer, pwede mong buksan. And then, merong butas. So, na yan. Ayan. So, na yan. So, pwedeng mag-nurse. Magiging ano ko lang naman is, pag nagpa-breastfeed ako sa car ride pa uwi. And then, para comfortable din. Inisip ko kasi kung dress or ano, meron akong dress dyan na, yun din yung sinuot ko kay Zeb nun. Bigay lang sa akin ng ate ko. Super manang ng itsura. So, ayoko suotin na. Ito, yung aking, maternity leggings from H&M. Ito na yung susuotin ko paired with the top. Tapos, since scheduled CS ako, so, the day before check-in hotel, the day before i-admit na ako. So, going there, I'm just gonna wear flip-flops. And then, yun na rin yung slippers ko sa, dun sa hospital. Hindi na ako magdadala ng separate na bedroom slippers. Okay sana kung meron ako ng mga fluffy. Pero wala akong ganun slippers eh. So, yun na lang din kung ano yung slippers ko na pauwi. Papunta. Tapos, may babaon din akong socks. Cutie. Ano lang siya, ganyan. And then, meron pala ako sa mga things na hindi ko pa na-pack na supposedly pwede ko na i-pack. Kaso wala nasa laundry. So, ayun. What else? Nursing pads. I'm not sure din kung magagamit ko to since hindi naman ako nakabra. Pero, and I don't think na magli-leak agad ako. Siguro nung I was pregnant with Zeb, mga mga 3rd or 4th day pa talaga ako nagka-milk. And hindi naman siya to the point na leaking. Although nag-engorge yung breast ko. Pero, just to be safe, magdadala na rin lang ako. Nandito na. Since available naman siya sa akin. And then for toiletries, I'm gonna bring actually kinuha ko to dun sa Dutch Sweets if you saw my vlog no nagtagaytay kami. So, sabi ko, pwedeng gamitin ito sa hospital. But if I remember correctly, provided din nila yung toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, ganun. Pero, magdadala na rin ako ng sarili, just in case lang. So, dalawa para sa amin ni Daddy. Tsaka, mini toothpaste. And then, yan, for my shampoo, ang aking Holy Grail shampoo. Yes, for now. Ang Hana, buti na lang yung binili kong Hana, merong free na sachet. Hana shampoo, tsaka Dove conditioner. So, yan. What else? Then, I also got lotion. I'm not sure why. Well, hindi talaga ako ma-lotion. Pero, since nasa bag ko na to, sasama ko na. Kung mag-dry man ako, since naka-aircon ka 24/7 dun, di ba, sa hospital, baka mag-dry ang aking feet or ano. So, na tayo niyan. And then, on the other side, I have earplugs. Ito yung bigay ni Jong din. Gamit ko to nung nasa Singapore ako kasi si Daddy. Mayroong healing problems. So, nung kay Zeb nun, nung nanganak din ako last time, grabe yung hilig ni Daddy. So, diba, doon siya sa sofa natutulog. Sofa ba yun? Parang, oo, sofa. Tapos,
hindi ako makatulog sa lakas ng hilik niya. Tapos, tinatawag ko siya. Hindi naman ako makasigaw kasi syempre, yung cat ko, hindi pwedeng ma-pwersa. So, tinatawag ko siya, Daddy, Daddy, tinetext ko siya. Pinaparing ko siya sa phone niya. Hindi siya nagigising. Tapos, tinry kong batuhin siya ng pillow. Ang layo, no? Malayo yung distance, hindi abot. Hindi umabot yung binato kong pillow. Hanggang sabi, nagising na lang, sabi ko, hilik mo. Hindi ako makatulog. So, now, I'm prepared. Dadalhin ko tong earplugs sa to just in case. Especially on the day, on the day ng dating niya, dadating si Daddy ng September 7, 5 a.m. ang lapag ng aeroplano. And then, later in the afternoon, mag-a-admit na kami sa hospital. So, wala masyadong pahinga si Daddy. So, I'm expecting na that night, maghihilik siya lalo kasi nga, pagod. Okay, what else? It's in my bag. Okay. For makeup, syempre, dadala ako ng makeup. Nung kay Zeb, never ako nagdala ng makeup. Pero, this time, let's be more prepared. Kasi nung kay Zeb ako nag-vlog. So, ngayon mag-vlog tayo. So, dapat medyo presentable ang aking itsura. Sana, mag-makeup lang ako on the day naman ng is either pag may dadalaw or on the day ng uwi namin. Carry ko na. So, actually, ito lang yung dala ko. So, hindi ko alam kung ilalagay ko ba sa pouch. Kasi, aalog-alog naman sila dun sa pouch ko. So, for the face, my favorite, Sephora CC Cream. Hindi ko ginamit today kasi sabi ko baka maubos na to. Konti na lang eh. So, reserve na to for my, hospital stay. So, Sephora CC Cream. And then, kailangan ko for sure ng concealer. So, yung aking Maybelline Fit Me Concealer. And, syempre, hindi kompletong look ko pag walang kilay. My Daiso Eyebrow Pencil. And then, powder pala to. Parang to set everything in. Itong L'Oreal Matte Magic. And then, for the cheeks and the lips, since, syempre, ikikis-kiss ko si baby, hindi ako magli-lipstick. Say goodbye to lipsticks muna for the next few months. Na lang ako, lip tint. This is the Benetint Lip and Cheek Stain. So, para naman may color ako na at hindi ako mukhang haggard. So, yun. What else? And, ito pala yung bando ko pala. Kasi, syempre yung top ko, ito pala yung polka dot na nursing top pag pauwi. Since, siya, manipis yung strap niya, ayoko naman, ang lapad-lapad nung strap ng brand ng nursing bra. So, ito yung sinusod ko. Kahit even before, pag sinusod ko yan, nakabando lang ako sa ilalim. So, yan. Polka dot denter, no? Kasi madali naman eh. Pag angat mo ganun, tapos ibababa mo muna yung bando mo. Kasi angat ko yung, yung top. And then, yeah. And then, nandito yung folder ko ng document. Siyempre, my PhilHealth form, SSS, tas marriage certificate. Lagay ko na nga din dito yung passport. And all the documents na kakailanganin namin for the hospital is in here. So, yeah. And then, some of the things, may kodigo ko. Some of the things pa na dadalhin ko na hindi pa nakapack ay blanket. Magdadala ko ng blanket actually for Daddy. Just like yung ganitong blanket. Yung mga fleece blanket for yung nakuha sa airplane. Dadala ko but that is for Daddy. And then, I'm gonna bring 5 underwear. And lahat sila ngayon nasa laundry na. So, hindi pa ako nakapag-pack. And then, what else? Yung mga camera, this camera, battery, charger, iPhone charger, adapter, kasi lahat ng mga Apple namin is yung pang Singapore na saksakan, yung tatluhan. So, kailangan namin is either dadalhin ko yung extension cord or dadala ako ng 2 adapter para tigisa kami ni Daddy. And then, I forgot pala yung nipple cream nandoon sa taas. Nipple cream, ilalagay ko dyan. And hard drive, kasi we might be staying there for, ang hula ko will be 4 days. So, we might be staying there for 4 days and gamit ko mag-vlog is phone, diba? Tapos, ito ding DSLR. Pag napuno yung memory card, we'll never know. At least may hard drive.
So, makakapag-transfer tayo ng mga files. So, yeah, that's it. And then, yung kay baby naman, even with Zeb before, yung gamit niya, same maleta, pero ziplock. In here, in the first bag, hindi ko alam kung enough na to eh. Ito naman, I brought 3 of each. So, pero ang hula ko, 4 days kami doon. Pero siguro naman, on the first day, hindi ko sure talaga. Sa totoo lang. Kasi nga, with Zeb, hindi siya naka-room in sa akin kasi naka-dextro siya. So, sa nursery, sila lahat nag-provide ng damit, yung swaddle and all. So, ang dala ko lang nun is yung going home outfit niya. So, yun. Pero this time, I'm not sure. Hopefully, ma-room in ko rin siya. Pero kung ma-room in siya, hindi ko sure kung po-providean pa ng hospital. So, anyway, so I have 3 mittens. Pabalik ko lang ulit. I have 3 lampen. These are all brand new. Bumili ako ng brand new for him. And then, yung receiving blanket na hooded. Hooded ba ito? Yeah, hooded siya. Then, I'm excited to carry baby in here. Oh, yung ingay ng aso. And then, sa second ziplock, and I have 3 swaddling blankets for it. This is just normal blanket. Ganito. Pero ito kasi ito din yung ginamit namin kay Zeb na pang swaddle. Kasi binilhan ko siya yung swaddle me talaga, yung may zipper. Hindi niya gusto. So, ito na lang. Pwede na to. At saka, yung isa na benta ko na eh. Yung isa hindi ko mahanap kung nasaan. Sayang. And then, sorry sa aso. I have 3 onesies here. Actually, bala ko pang dagdagan. Ito yung isa. So cute. This is from Cotton On and newborn size talaga siya. And then, ito yung gusto ko pang uwi niya. Pero tignan pa natin kasi baka masyadong malamig kasi sleeveless. Ayan. Tapos mag-return na sila ni Zeb. Ito yung personal I customized na in-order ko sa Knockout Baby PH or Epic Custom Prints. Yung sister ni Anne. Yan. And then, ito bigay ni Jong. Yan. Hindi ko alam kung naiwan ko yung pajama sa Singapore. Nahanap ko pa. Pero yun, may partner tong pajama. And then, I have 3 socks. Hindi siya turno-turno. Okay lang yung baby naman. Tsaka nakabalot naman siya ng swaddle blanket. And then, a bonnet. Ewan ko lang kung kakash o baka tubig. I'm not sure. Tsaka booties. Ito kasi regalo ng sister ko. So, set siya na bonnet, booties, and mittens. So, yeah, baka pag uwi, ito yung suot niya. Kasama ng personalized. Although, hindi siya turno, pero pwede na. And yeah, that's it. Ayun na yung gamit ni baby. Hindi na ako magbabother magdala ng diaper, magdadala pala ako ng wet wipes. But, that's gonna be for me. Pagtanggal ng makeup. Syempre, pagpunta namin doon sa day before, naka-makeup ako eh. So, yeah, hindi na ako magbabother magdala ng other things, baby things, kasi mayroong pinoprovide din yung Asian Hospital ng, what do you call that? Kung meron pa rin silang ganun na, kasi nung kay Zeb meron, so may free diaper bag and ang daming laman sa loob, mga baby wash, lotion, blah blah blah, basta mga baby things. So, hindi na ako mag-bother. And, of course, diaper. So, yeah. Kung meron pa kayong suggestions, sa tingin nyo may nakalimutan ako, or tingin hindi ko kailangan, let me know down below. And, by the way, I'm 36 weeks today. Siguro mag-update na rin ako konti. So, 36 weeks and 2 days. And, I just had my check-up yesterday. Nothing really, wala namang masyado kaming, ang pinag-usapan lang namin is yung actually yung more on the day,
of may panganganak. And nakwento ko rin syempre sa ubi ko yung naranasan kong sakit nung last week, nung sumakit yung belly ko at saka yung likod ko ng sobra-sobra. So sabi niya that might be Braxton Hicks. So yun yung kinatakot ko bigla na ayoko na talaga mag-normal kasi ang sakit pala nung dahil never ko naranasan yun kay Zeb. And then what else? In terms of weight gain, very good ako kasi yung last check-up ko 2 weeks ago, August 10, I was 60.5 kilos, and then yesterday I was still the same weight. So good job. I deserve a pat on the back. And yung urinalysis ko pala, I still need to repeat it kasi sabi niya yung white blood cells ko doon sa result, ang acceptable range should be within 0 to 5 and mine was 6 to 8. So pinapaulit niya sa akin yung urinalysis ko, water therapy daw ako, and yun, and I'm gonna do my BPS or biophysical scoring next week on Sunday when I turn 37 weeks. So yun, kasi I'm not sure if I'm gonna do another pregnancy update pa, but we'll see. But anyways, I hope you enjoyed this video, and thumbs up if you do. Kung hindi pa kayo nakasubscribe and gusto nyo ma-follow ang aming journey sa pag-welcome sa aming baby Zach in the next 2 weeks. Grabe, super lapit na! Then subscribe kayo, ha? Okay, bye! And I'll see you guys in my next video. Thanks for watching!